Sa gitna ng nakakapasong init ng tanghali sa Maynila, isang magandang babae ang pinara ng isang aroganteng pulis. Ang pananakot, paghingi ng lagay, hanggang sa pagsunog sa kanyang motor ay naganap sa harap mismo ng maraming tao. Ngunit ang hindi nila inaasahan, darating ang kanyang ama, isang general ng sandatahang lakas ng Pilipinas, at babaguhin ang lahat. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila ginagawang isang malaking pugon ang buong Kamaynilaan. Ang mga kalsada sa puso ng lungsod, partikular na sa kahabaan ng EDSA, ay siksikan sa mga kotse at motor na nag-uunahan sa bawat espasyo sa pagitan ng mga luma at naglalaho ng mga marka sa kalsada. Ang tunog ng mga busina ay naghahabulan, pinuputol ang hangin na puno na ng polusyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang mga mata ng mga tao ay paminsan-minsan napapalingon sa isang kapansin-pansing tanawin. Isang makintab na puting Vespa Matic ang mabilis na sumisingit sa pagitan ng mga sasakyan, tila isang isdang maliksing lumalangway laban sa agos. Ang Vespa ay minamaneho ng isang dalagang nagpapamalas ng kakaibang kumpiyansa sa bawat pagpihit niya ng manibela. Siya si Isabel, o mas kilala bilang isang 25 taong gulang na dalaga. Taglay niya ang ganda ng isang Pilipina, balat na kayumangging kaligatan na tila nagniningning sa ilalim ng araw. Matangos ang kanyang ilong, manipis ang mga labi na may seryosong tikom, at ang kanyang mga mata ay malaki, na may tinging nakapokus na nagpapahiwatig na hindi siya basta-basta matitinan. Ang mahaba at itim niyang buhok ay maayos na nakatali pabalik upang hindi makasagabal sa kanyang paningin, bahagyang natatakpan ng isang itim na bogo helmet na sakto sa kanyang ulo. Simple ngunit kapansin-pansin ang kanyang kasuotan. Isang itim na tank top na hapit sa kanyang katawan na sinamahan ng isang maikling maong na pantalon na may bahagyang kupas na kulay sa mga tupi. Bawat galaw ng kanyang mga kamay sa pagkontrol ng motor ay nagpapakita ng kasanayang bunga ng karanasan. Tila kabisado na niya ang mabigat na hamon ng mga kalsada sa kabisera. Ang mainit na hangin at alikabok ay hindi nakabawas sa kanyang konsentrasyon. Ang puting Vespa ay matatag na tumatakbo sa gitna ng mga kotseng biglang humihinto at mga motor na nag-overtake. Nang umilaw ang pulang ilaw sa trapiko, huminto si isa sa pinakaunang linya, naghihintay ng pagkakataong umabante habang nakatingin ng diretsyo sa malaking interseksyon na puno ng mga dambuhalang billboard at nakakasilaw na mga anunsyo. Manipis na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang sentido, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tingin. May malinaw siyang pakay sa araw na iyon. Pumunta sa pinakamalapit na opisina ng DFE para bayaran ang rehistro ng kanyang motor na naantala kahapon. Kahit na kailangan niyang suungin ang init at trapiko, para sa kanya, mas mahalagang tapusin ang obligasyon kaysa magreklamo. Ang Maynila sa tanghali ay hindi talaga isang palakaibigang lugar para sa mga walang pasensya. Ngunit sanay na si isa sa ganitong uri ng presyon. Alam niya na sa likod ng trapiko at ingay ay mayroong padron na maaaring unawain. Ang kanyang puting Vespa ay tila karugtong ng kanyang katawan, sumusunod sa bawat pahiwatig ng kanyang mga kamay at paa. Paminsan-minsan, sumusulyap siya sa salamin, tinitingnan ang mga sasakyan sa likuran, at pagkatapos ay ibinabalik ang pokus sa daan sa harapan. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ang mga labi ay bahagyang nakatikom, at ang kanyang postura ay nakahilig pasulo. Isang kombinasyon na nagpapahiwatig ng malinaw na mensahe. Hindi siya isang motorista na madaling hadlangan. Sa ilalim ng araw na lalong tumitindi ang sikat, isang checkpoint ang makikita sa dulo ng kalsada. Ilang mga pulis ang nakahanay sa gilid ng aspalto. Ang ilan ay nag-iinspeksyon ng mga sasakyang pinapatabi, habang ang iba ay nagmamasid sa daloy ng trapiko. Sa kanilang lahat, ang pinakakilalang anyo ay isang lalaking malaki ang katawan na may kalbong ulo na kumikinang sa sikat ng araw. Ang kanyang unipormeng tsokolate ng pulisya ay maayos na nakasuot, walang anumang vest, na nagpapakita ng kanyang malalaking braso at malapad na dibdib na halatang sanay sa ehersisyo. Ito si Berto Malvar, isang pulis na nasa edad na 35, kilala sa pagiging mahigpit at kinatatakutan, hindi dahil sa kanyang otoridad, kundi dahil sa kanyang reputasyon na maraming motorista ang ayaw makasagupa. Ang tingin ni Berto ay umiikot, sinusuri ang bawat mukha at sasakyang dumadaan. Ang kanyang paningin ay parang radar na naghahanap ng bibiktimahin, matalas at puno ng kalkulasyon. Nakatayo siya na bahagyang nakabukaka ang mga binti, ang kaliwang kamay ay nasa baywang, habang ang kanan ay handang magbigay ng senyas.
At pagkatapos, may nahagip ang kanyang mga mata, isang puting Vespa na minamaneho ng isang dalagang kapansin-pansin ang itsura. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na mahirap basahin kung ito ba ay profesionalismo o may ibang itinatagong intensyon. Itinaas ni Berto ang kanyang kanang kamay, nagbigay ng isang malinaw na senyas na huminto. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak na para bang pinuputol ang lahat ng daan para sa kanyang target. Agad na nakita ni Isa ang senyas. Bahagya siyang nagulat ngunit mabilis na binagalan ang takbo. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno hanggang sa tuluyang huminto ang kanyang puting Vespa sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung bakit siya pinahinto. Ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmadong disposisyon. Bahagya niyang itinaas ang kanyang itim na bogo helmet upang matiyak na malinaw na makikita ni Berto ang kanyang mukha. Sa gitna ng ingay ng trapiko, ang tunog ng mabibigat na yabag ng bota ni Berto ay papalapit, tila nagpapahiwatig na ang engkwentrong ito ay hindi lamang isang ordinaryong inspeksyon. Nang makarating siya sa harap ni Isa, tumayo si Berto ng tuwid na may postura na nang i-intimidate. Ang kanyang mga mata ay matalim na para bang tinatantya ang halaga ng taong nasa harap niya. Sumagot si Isa ng tingin na walang takot, kahit na sa loob ng kanyang dibdib ay nagsisimula na siyang makaramdam ng tensyon na hindi niya ipinapakita. Sa paligid niya, ilang mga sasakyan na pinatabi rin ay sumusulyap ng may pag-usisa. Maging ang ilang mga taong naglalakad sa bangketa ay bumagal upang magmasid. Ang mainit na hangin, ang mga tingin ng tao, at ang mahigpit na kilos ni Berto ay nagparamdam na ang sandaling iyon ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang ordinaryong checkpoint sa tanghali. Si Berto ay matatag na nakatayo sa harap ni Isa. Pagkatapos, sa isang mabigat na boses na may halong utos, sinabi niya, "Baba sa motor, miss." Walang maraming salita, ipinihit ni Isa ang susi ng kanyang Vespa hanggang sa mamatay ang makina. Ang tunog ng tambutso ay humina, pinalitan ng ugong ng ibang mga sasakyan sa kalsada. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa at bumaba mula sa motor nang may mahinahong kilos, at pagkatapos ay tumayo ng tuwid sa harap ni Berto. Gamit ang dalawang kamay, tinanggal niya ang itim na bogo helmet na nakakabit pa rin sa kanyang ulo, hinayaang lumugay ang kanyang mahabang buhok sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang tingin ay matalim, ngunit sa likod nito ay may isang malaking tandang pananong na kanyang itinatago. Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya pinahinto? Tinitigan ni Berto si Isa mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang baba. Mga papeles ng sasakyan, maikli ngunit mariin niyang sabi habang inilahad ang kanyang kamay. Kinuha ni Isa ang maliit na bag na nakatali sa harap ng kanyang Vespa. Inilabas ang isang manipis na wallet na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Inabot niya ang ISIS at ang kanyang lisensya ng may matatag na kilos habang patuloy na nakatingin sa mukha ni Berto upang maghanap ng anumang pahiwatig. Ang kanyang makinis na kamay ay dumampi sa magaspang na palad ni Berto, na puno ng mga marka ng trabaho sa labas. Ang sandaling iyon ay maikli, ngunit sapat na upang maramdaman ni Isa na ang interaksyong ito ay magiging mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Nang nasa kamay na ni Berto ang mga dokumento, yumuko siya upang suriin ang mga ito. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata, ang kanyang mga labi ay bumubulong ng isang bagay na hindi marinig. Binaliktad ng kanyang mga daliri ang papeles ng rehistro. Sinigurado niya na ang bawat detalye ay naitala ayon sa batas. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang maingat na paggalaw ng kanyang mga mata ay nagpapakita na siya ay naghahanap ng butas. At sa isang punto, huminto ang kanyang mga mata. Bahagyang tumaas ang kilay ni Berto. Pagkatapos ay huminga siya ng maikli. Isang manipis at mahirap unawaing ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi. Sa kanyang kamay, malinaw na ipinapakita ng rehistro ang isang katotohanang hindi maikakaila. Ang rehistro ng sasakyan ni Isa ay paso na at kahapon lang ito nangyari. Ang pagkakatuklas na iyon ay agad na nagpabago sa paraan ng pagtingin ni Berto kay Isa, mula sa isang formal na pagsusuri patungo sa pananaw ng isang taong nakahanap ng kahinaan ng kanyang kalaban. Huminga ng malalim si Isa at nagsalita sa isang tonong kontrolado, ngunit malinaw na naririnig sa gitna ng ingay ng trapiko. "Kahapon po, pumunta na ako sa dati, sir.
Pero down po ang system nila at sinabihan ako ng staff na bumalik na lang ngayon para magbayad, sabi niya habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Berto. Walang kaba sa kanyang boses, tanging diin lamang sa katotohanan ng kanyang naranasan. Ang kanyang sentido ay nagsimulang mabasa ng pawis na maihalong alikabok, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Sinigurado niya na ang kanyang mga salita ay maihahatid ng walang anumang pag-aalinlangan. Ilang mga motorista sa paligid ang nagsimulang mag-usisa, interesado sa kung ano ang nangyayari sa kanilang harapan. Tinitigan ni Berto si isa ng walang malinaw na ekspresyon. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay malamig, na para bang may tinitimbang siyang bagay na higit pa sa usaping administratibo. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang panga at muling sumulyap sa rehistro sa kanyang kamay. Walang travel authority o anumang sulat mula sa Betty. Maikli niyang tanong. Ang kanyang tono ay mas parang isang akusasyon kaysa isang tanong. Umiling si isa, ipinaliwanag na hindi siya binigyan ng dokumento ng staff kahapon dahil pansamantalang itinigil ang lahat ng transaksyon sa pagbabayad. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng mahinahon kahit na alam niyang ang kanyang posisyon ay mahina sa mata ng batas. Ang hangin sa tanghali ay tila lalong bumibigat. Ilang patak ng pawis ang dumaloy sa sentido ni isa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapokus sa anyo ni Berto. Muli niyang idiniin, pumunta po ako dito hindi para umiwas, sir. Ang totoo, gusto ko ngang tapusin ang obligasyon ko ngayon. Ang kanyang pananalita ay may diin sa salitang obligasyon na para bang ipinapaalala na hindi siya isang lumalabag sa batas na sinusubukang takasan ang responsibilidad. Ngunit ang ekspresyon ni Berto ay hindi nagbago. Ang kanyang mga labi ay bahagya lamang gumalaw na para bang ang kanyang narinig ay isang inailamang na dumaan. Sa gitna ng kaguluhan ng lungsod, tila wala siyang pakialam sa mahabang paliwanag ni isa. Iwinasiwas ni Berto ang kanyang kamay ng bahagya, isang senyas na ang kanyang dahilan ay walang halaga sa kanya. Walang sulat, ibig sabihin, violation pa rin, maikli niyang sabi. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit may diin na pumuputol sa anumang pagkakataon para makapagsalita pa. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas at ang kanyang tingin ay bumalik sa rehistro na para bang ang dokumentong iyon na ang nagpasya sa lahat. Sa kanilang paligid, ilang mga tao ang nagsimulang magbulungan, nararamdaman ang tensyon na nabubuo. Alam ni isa na ang kanyang mga salita ay hindi nagbago ng anuman sa isip ni Berto at ito na ang simula ng tunay na laban. Itinuwid ni Berto ang kanyang katawan, tinitigan si isa mula ulo hanggang paa na may malamig at mapanuring tingin. Ang kanyang mabigat na boses ay malinaw na narinig sa kabila ng ingay ng trapiko. Sinimulan niyang isa-isahin ang mga artikulo ng batas trapiko na, ayon sa kanya, ay naaangkop sa sitwasyon ni isa, mula sa kakulangan ng mga dokumento, sa paso nitong rehistro, hanggang sa mga administratibong pamamaraan na di umano inilabag niya. Bawat artikulo ay binibigkas niya na may tono ng paghatol, tulad ng martilyo ng isang hukom na bumabagsak sa korte. Nakatayo si isa at nakikinig, ang kanyang mukha ay nanatiling matatag, kahit na sa loob-loob niya ay nararamdaman niyang ang sitwasyon ay gumagalaw patungo sa isang hindi makatarungang direksyon. Habang tumatagal, nagbago ang tono ng boses ni Berto. Hindi na ito boses ng isang alagad ng batas na gumaganap sa kanyang tungkulin, kundi ng isang taong may hawak ng ganap na kapangyarihan sa kapalaran ng iba sa sandaling iyon. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman inalis sa mukha ni isa, na para bang sinusukat ang kanyang reaksyon sa bawat pagbabanta ng batas na kanyang binibitawan. Ang ilang mga taong nanonood mula sa malayo ay nagsimulang magtinginan, napapansin na hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Ang mainit na hangin na maihalong amoy ng gasolina at usok ng tambutso ay lalong nagpapasikip sa pakiramdam, na para bang mayroong isang bagay na marumi sa likod ng proseso ng batas na nagaganap. At pagkatapos, na para bang gusto nang tapusin ang lahat ng formalidad, biglang ibinaba ni Berto ang kanyang boses, mas mahina ngunit puno ng pangungutya. Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang manipis, mapanukso at malamig na ngiti. Bahagyan niyang inilapit ang kanyang katawan kay isa at sinabing, kung gusto mong ayusin to, sinadya niyang pahabain ang paghinto, maglabas ka na lang ng pangmeryenda. Ang pangungusap ay lumabas na may kaswal na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, tinitiyak na ang nakatagong mensahe ay malinaw na naihatid.
Para sa sinumang nakakaalam ng lengguwahe ng mga tiwaling alagad ng batas sa kalsada, ang salitang iyon ay hindi isang biro. Ang tipang merienda o tipang kape ay isang senyas para sa pera, isang kodigo na matagal nang naunawaan sa mga kalsada. Agad na naintindihan ni Isa ang ibig sabihin nito. Ang mapanuksong ngiti ni Berto at ang tingin na puno ng kumpiyansa na kaya niyang ayusin ang lahat ay nagpakulo sa dugo ni Isa. Sa kanyang dibdib, nagsimulang umusbong ang pinaghalong galit at pandidiri. Ang paligid ay tila nagyelo. Na para bang ang buong ingay ng Maynila ay naglaho, nag-iwan lamang ng 2 tao sa gitna ng isang arena. Ang isa ay sinusubukang gamitin ang kapangyarihan. Ang isa naman ay naghahandang tumangging yumuko. Tumigas ang tingin ni Isa. Hindi siya ang tipo ng babae na madaling paglaruan, lalo na kung pilit na pinagbibigay ng pera sa ilalim ng banta. Naiintindihan niya ng husto ang kahulugan ng sinabi ni Berto, ngunit sa halip na matakot, itinuwid niya ang kanyang mga balikat at huminga ng malalim. Hindi po, sir, mariin niyang sagot, walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang sagot na iyon ay nagbunsod ng bulungan mula sa mga taong nanonood mula sa malayo. Para kay Isa, ang pagyuko sa isang maruming kahilingan ay katumbas ng pagyurak sa sariling dignidad. Isang bagay na hindi niya hahayaang mangyari. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Isa ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak na para bang napagdesisyonan na niya mula pa sa simula kung ano ang gagawin kapag naharap sa ganitong sitwasyon. Umilaw ang screen ng cellphone at agad na pinindot ng kanyang mga daliri ang record button. Itinutok niya ang kamera ng diretsyo sa mukha ni Berto, nire-record ang bawat detalye, ang mapanuksong tingin, ang nakakainis na ngiti, at ang unipormeng tsokolate na dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan. Ngunit ngayon ay naging simbolo ng arogansya. Sir, nire-record ko po kayo, ha, malakas na sabi ni Isa, tinitiyak na maririnig ng lahat sa paligid. Ang kanyang tono ay hindi lamang nagpapaalam, kundi nanghahamon. Para malaman ng taong bayan kung anong klaseng pag-ugali meron ang mga opisyal na tulad ninyo. Ang mga salitang iyon ay lumabas na may diin sa bawat salita, tulad ng isang martilyong humahampas sa reputasyon ni Berto sa harap ng publiko. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingala. Ang ilan ay naglabas na rin ng kanilang mga cellphone, hindi malaman kung para sumuporta o para lamang i-record ang pambihirang pangyayari. Ang tingin ni Isa ay hindi inalis mula kay Berto. Ang kaliwang kamay niya ay matatag na humahawak sa cellphone, habang ang kanang kamay ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng nakaunipormeng opisyal, tulad ng isang kapantay na kalaban, hindi bilang isang mamamayang sumusuko sa paghatol. Ang mainit na hangin ng tanghali ay marahang umihip. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, ang tensyon ay kumapal na parang isang hamog na hindi madaling malusaw. Alam niyang ang hakbang na ito ay magdudulot ng matinding reaksyon. Ngunit handa na siya. Mas mabuti pang lumaban sa harap ng publiko, kaysa manahimik at magpatalo sa kawalang katarungan. Agad na namula ang mukha ni Berto. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang sentido at humahabol ang kanyang hininga. Ang matapang na kilos ni Isa na i-record siya sa harap ng publiko ay sumugat sa kanyang ego, lalo na't sa harap ng mga mamamayang nagsisimula ng mag-usisa. Walang babala, mabilis siyang lumapit at inagaw ang cellphone sa kamay ni Isa ng may marahas na kilos. Ang kanyang mga daliri ay humigpit ng husto na naramdaman ni Isa ang sakit sa kanyang pulso. Pagkatapos, sa isang iglap na puno ng galit, inihagis ni Berto ang cellphone sa semento. Ang tunog ng pagbasag ay malakas na umalinggaw-ngaw, sinundan ng mga piraso ng salamin mula sa screen na tumalsik sa lahat ng direksyon. Napatingin na lamang si Isa sa kanyang cellphone na ngayon ay wasak na. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin sa apoy ng paglaban. Ngunit, tila hindi pa tapos si Berto. Naglakad siya patungo sa isang galon ng gasolina na nakalagay sa gilid ng checkpoint. Hindi malaman kung para saan ang galon na iyon. Itinaas niya ito gamit ang isang kamay. Ang mga taong nakakita ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay umatras dahil naamoy nila ang matapang na singaw ng gasolina. Walang bahid ng pag-aalinlangan, muling lumapit si Berto sa puting Vespa ni Isa. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinagilid niya ang galon,
Hinayaang dumaloy ang gasolina sa katawan ng motor na mainit pa dahil sa sikat ng araw. Ang matapang na amoy ay agad na pumuno sa hangin, tumutusok sa ilong ng lahat ng nasa malapit. Ilang patak ng gasolina ang tumulo sa semento, bumubuo ng maliliit na sanaw na kumikinang. Nanlaki ang mga mata ni Isa, hindi makapaniwala na ang brutal na kilos na ito ay nangyayari sa gitna ng kalsada sa katanghalian. At pagkatapos, sa isang malamig na tingin na hindi na nagtatago ng kanyang galit, kinuha ni Berto ang isang posporo mula sa kanyang bulsa. Isang kaskas lang, isang maliit na apoy ang sumindi sa dulo nito, at pagkatapos ay inihagis niya ito patungo sa Vespa na basa na sa gasolina. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang maliit na pagsabog ang narinig, sinundan ng malaking apoy na lumamon sa motor ng walang awa. Maitim na usok ang umakyat sa himpapawid, isang malagim na kaibahan sa asul na kalangitan ng Maynila. Ang mga tao ay nagsimulang magkumpol-kumpol sa isang ligtas na distansya. Ang ilan ay nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone. Ang iba ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan kung paano ang isang kilos ng pag-abuso sa kapangyarihan ay nagaganap ng hayagan sa kanilang harapan. Isang malakas na tawa ang sumabog mula kay Berto, sinundan ng mahinang hagigikan ng kanyang mga kasamahan na nakatayo, hindi kalayuan. Tila sila ay nanonood ng isang libreng palabas, hindi nasasaksihan ang pagkawasak ng ari-arian ng isang tao. Ang apoy na tumutupok sa puting Vespa ni Isa ay patuloy na naglalagablab, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kanilang mga mukha. Maitim na usok ang pumapailan lang, nagkakalat ng amoy ng nasusunog na plastik at goma na tumutusok sa ilong. Sa gitna ng init ng tanghali at sikat ng araw, ang naglalagablab na apoy ay naging simbolo ng arogansya na ipinakita ng walang anumang hiya. Si Isa, na kanina pa nakatayo at sinusubukang lumaban, ay hindi na nakayanan ang bigat sa kanyang mga paa. Napaupo siya sa bangketa, nakayuko ang mga tuhod at ang mga kamay ay mahinang nakapatong sa kanyang kandungan. Nangingilid ang kanyang mga luha, namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit pinipigilan pa rin niya itong tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa Vespa na ngayon ay binalot na ng apoy. Bawat maliit na pagsabog mula sa tangke at tambutso ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Ang motor na iyon ay hindi lamang isang sasakyan, ito ay bahagi ng kanyang buhay, bunga ng kanyang pagsisikap, at saksi sa kanyang pang-araw-araw na paglalakbay na ngayon ay nagiging abo. Samantala, ang mga taong dating dumadaan lang ay nagsimulang huminto at bumuo ng isang malaking grupo. Sila ay nagbubulungan. Ang ilan ay tinatakpan ang kanilang bibig sa pagkagulat. Ang iba ay umiiling sa pagkadismaya sa pag-ugali ng mga alagad ng batas. Mula sa mga sulok ng bangketa, ang mga screen ng cellphone ay nagsimulang itaas, nire-record ang bawat segundo ng pangyayari. Ang ilan ay direktang itinutok ang kanilang mga kamera sa mukha ni Berto at ng kanyang mga kasamahan na para bang sinisigurado na ang ebidensya ng kanilang kayabangan ay hindi mawawala. Ngunit kahit na alam niyang pinapanood siya, si Berto ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsisisi. Sa halip, tinitigan niya ang mga tao ng may mapanghamong tingin, na para bang sinasabing walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Muling umalingaw-ngaw ang kanilang tawanan habang lalong lumalaki ang apoy, na ginagawang isang halo ng galit, takot, at kawalang paniwala ang kapaligiran. Sa gitna ng lahat ng ito, si Isa ay nakaupo lamang na tila nagyelo. Hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa pag-ipon ng lakas para sa susunod na hakbang. Naghihintay ng tamang sandali para gumanti. Sa gitna ng ingay ng mga tao at dagundong ng apoy na patuloy na lumalamon sa puting Vespa, biglang umalingaw-ngaw ang isang mahabang sirena na pumutol sa katahimikan. Ang sirena ay iba sa karaniwang tunog ng pulisya na naririnig sa kalsada. Ito ay mas mabigat, mas mariin at may otoridad na nagpalingon sa lahat. Mula sa malayo, isang luntiang sasakyan ng militar ang mabilis na sumibad sa gitna ng mga tao. Sa dashboard ng sasakyan, isang pulang beret ang maayos na nakalagay, isang simbolo na hindi maaaring ipagkamali. Alam ng lahat ng nakakita na ang sasakyang ito ay maisakay na isang taong may mataas na kapangyarihan. Biglang huminto ang sasakyan ilang metro lamang mula sa checkpoint. Ang usok mula sa nasusunog na Vespa ay bahagyang nahawi ng hangin mula sa biglaang pagpreno. Agad na nagbago ang sitwasyon. Ang tawanan ni Berto at ng kanyang mga kasamahan ay tumigil.
Ang bulungan ng mga tao ay biglang nawala at tanging ang sumisitsit na tunog ng apoy na lamang ang natira. Mabilis na bumukas ang pinto sa harap at mula roon ay lumabas ang isang lalaking matangkad at malaki ang katawan. Balat na kayumanggi, matigas na panga, at mga matang matalas na parang isang agilang nagmamasid sa kanyang biktima. Siya si General Ricardo Reyes, isang lalaki sa edad na 47 na walang iba kundi ang ama ni Isa. Ang kanyang unipormeng camouflage ng Philippine Army ay maayos na nakasuot na may mga ranggong nakakabit sa kanyang dibdib. Sa kanyang ulo, isang pulang beret ang perpektong nakasuot, simbolo ng karangalan at respeto ng isang sundalo na hindi maaaring maliitin. Ang kanyang itim na combat boots ay dumadagundong sa semento sa bawat hakbang, lumilikha ng isang ritmo na nagpapahiwatig ng otoridad. Ang aura na dala niya ay tila nagbukas ng daan sa kanyang paligid, hindi na kailangan pang hilingin. Ang kanyang pagdating ay hindi isang pagkakataon. Mula sa likod ng mga tao, isang kaibigan ni Isa na naroon mula pa sa simula ay lumapit, nagbigay ng maikling saludo habang mabilis na ipinapaliwanag kung ano ang nangyari. Lumalabas na ang kaibigang ito ang tumawag kay General Reyes, nagulat ng insidente nang makita niyang inaabuso ng pulis si Isa. Tumigas ang mukha ng general, nagtiim ang kanyang panga, at ang kanyang tingin ay direktang nakatuon kay Berto na nakatayong tila estatwa malapit sa nasusunog na Vespa. Sa tinging iyon, malinaw na isang malaking komprontasyon ang magaganap. Walang sinabi ni isang salita si General Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Berto na parang isang bala na nakatutok na sa target nito. Ang kanyang mga hakbang ay mahaba at mabilis. Bawat dagundong ng kanyang bota sa semento ay malinaw na naririnig sa gitna ng biglaang katahimikan na bumalot sa lugar. Ang ilang metrong distansya ay tinahak niya sa loob lamang ng ilang segundo. Si Berto, na kanina isinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid, ay biglang nawala ng tibay ng loob nang tumama sa kanya ang tingin ng general. Sa isang iglap, itinaas ng general ang kanyang kanang braso at walang pag-aalinlangan, isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Berto ng buong lakas. Ang tunog ng pagtama ay pumutol sa hangin, sinundan ng pagtilapo ng ulo ni Berto paatras. Nawalan siya ng balanse at sariwang dugo ang agad na umagos mula sa kanyang ilong, tumulo sa kanyang uniformeng tsokolate na ngayon ay may bahid na. Hinawakan ni Berto ang kanyang ilong na may ekspresyong gulat na may halong sakit. Ngunit higit pa roon, naramdaman niya ang isang paghampas sa kanyang dignidad na mas malakas pa kaysa sa pisikal na suntok. Ang mga taong nanonood ay nagulat, may mga napanganga, at mayroon ding biglang sumigaw ng suporta para sa general. Ilang mga tao sa karamihan ang agad na itinaas ang kanilang mga cellphone, tinitiyak na bawat segundo ng pangyayaring ito ay nakukunan. Ang mga kamera ay malinaw na nakakuha ng malaking kaibahan, isang general ng army na nakatayo ng tuwid, puno ng otoridad, habang ang isang aroganting pulis ay nakayuko, tumutulo ang dugo, at ang kanyang kayabangan ay gumuho sa harap ng publiko. Sa gitna ng mainit na kapaligiran at amoy ng nasusunog na motor, ang sandaling ito ay naging isang punto ng pagbabago na hindi malilimutan ng sinumang naroroon. Sa huli, napaluhod si Berto sa harap ni General Reyes. Ang kanyang dalawang kamay ay bahagyang nakataas, bilang tanda ng pagsuko. Nanginginig ang kanyang boses habang humihingi siya ng tawad, na pagtatanto na ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi basta-basta, kundi ang ama ng babaeng kanyang inabuso at isang iginagalang na general. Ang tingin ng general ay hindi lumambot. Ang lahat ng mata ng mga mamamayan ay nakatuon sa tanawing iyon, at ang mga video na kinunan mula sa iba't ibang anggulo ay nagsigurado na ang karumal-dumal na pag-ugali ng pulis ay ganap ng nabunyag, hindi na maitatago sa likod ng uniformeng kanyang suot. Ang araw na iyon sa Maynila ay naging saksi sa pagbagsak ng arogansya sa kamay ng tunay na katarungan. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay nagniningning. Ang mga reporter ay dumagsa kay Isa. Ano po ang masasabi ninyo pagkatapos ng hatol? Tanong ng Isa. Tumingin si Isa ng diretso sa kamera, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kahulugan. Gusto ko lang sabihin, huwag ninyong maliitin ang isang tapat na tao. Ang mga sugat sa katawan ay naghihilom, ngunit ang sugat ng isang pusong pinagtaksilan ay mas malalim. Sana magsilbing aral ang kasong ito upang walang ibang babae ang kailangang danasin ang naranasan ko. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa marami.
Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ngumiti si Isa ng isang tunay na ngiti. Tumingala siya sa asul na kalangitan sa itaas, tiyak na bagamat may peklat ang kanyang hinaharap, ang kanyang landas ay bukas na ngayon, iluminado ng isang bagong liwanag ng pag-asa. Ang mga araw pagkatapos ng hatol ay naging iba sa lungsod. Ang hangin sa umaga, na karaniwang puno ng tsismis, ay napuno na ngayon ng mga usapan ng kaginhawahan. Dahan-dahang sinimulan ni Isa na bumuo ng isang bagong buhay. Nagtayo siya ng isang maliit na tindahan sa palengke. Ang unang ngiting inialok niya sa isang customer ay umantig sa maraming puso. Nakita nila na ang mga pisikal at emosyonal na sugat ay maaaring maghilom kung pipiliin ng puso na bumangon. Minsan, naglalakad si Isa sa gilid ng kalsada kung saan halos mawalan siya ng buhay. Tatayo siya malapit sa lugar kung saan sinunog ni Berto ang kanyang Vespa. Doon, magdarasal siya sa kanyang puso, pinapatawad kita, Berto. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Ayokong mabuhay na may puot. Habang lumilipas ang mga araw, muling natagpuan ng lungsod ang kapayapaan nito. Ngunit ang kwento ni Isa ay nanatiling isang aral na ipinapasa-pasa. Narinig ito ng mga bata bilang isang nakakatakot na kwento. Itinuring ito ng mga matatanda bilang isang babala. At naaalala ito ng mga nakatatanda bilang patunay na ang kasakiman at arogansya ay maaaring gawing mas malupit ang isang tao kaysa sa anumang hayop. Si Isa mismo ay hindi na muling lumingon sa nakaraan na mailuha. Alam niyang ang kanyang buhay ay puno ng mga peklat, ngunit alam din niya na binigyan siya ng pagkakataong maging mas matatag. Ang kalangitan sa dapit hapon sa lungsod ay kumikinang na pula, na parabang nagpapatunay sa mahabang paglalakbay ng isang babaeng minsan ay sinubukang sirain, ngunit ngayon ay